Nasa halos 6 na po katao ang mahigit kalahating taonang naninirahan sa isang covered court sa Taguig City. Iyan ay matapos nilang lumikas ng mag-iba dahil sa bagyo ang isang perimeter fence sa kanilang tirahan noong Hulyo ng nagdaang taon. Pero dahil tolda lang ang tinitirhan ng pamipamilya at iisang palikuran lamang ang pwede nilang gamitin. Tanong ng mga bakwit in the city, hanggang kailan po ba kami rito? July 27, 2023 nang magiba ang isang perimeter fence matapos gumuho ang isang bahagi ng lupa sa Sitio Maliwanag sa Barangay Western Bikutan, Taguig. Nasa mahigit 100 pamilya ang naapektuhan at inilikas. Ito yung mga bahay namin na pabayaan na mula nung na-evacuate kami. Sira-sira na po yung bahay namin, hindi na po pwedeng uwian. Kahit na pilitin po namin umuwi, hindi na po pwede dahil mapanganib pa din po dahil sa pagguho ng pader. Kabilang ang pamilya ni Abby Joy Rapis sa mga dinala sa Nabua Covered Court sa parehong barangay. Nung nag 1 week na po kami dito dahil nag-uulan-ulan pa, binabaha po kasi to. Ang ginawa po nila, dinala naman po nila kami sa Tenement Elementary School. Nung nagbrigada, binalik nila kami dito kasi gagamitin na po yung eskwelahan. Dala po namin lahat yung gamit namin nung pabalik dito. Kwento ni Abby, bumalik na sa dati nilang bahay ang ilang pamilya matapos makumpirmang wala sa danger zone ang kanilang bahay. Yung ibang pamilya po, bukod sa amin na 18 families, kami lang iniwan dito dahil kami yung nasa dulo na pwede matauban pa ng pader. Ayaw po talaga na nila kami pabalikin kasi talagang delikado daw po. Sinamahan ni Abby ang resibo na libutin ang evacuation center para mas makita ang sitwasyon dito. Bali, ito na po yung mga tent namin. Pag-iisa po kami dito kada pamilya. Ganyan lang po siya kalaki. Tinungkuran lang po namin yan ng mga kahoy para tumayo kasi lumulundo talaga siya. Sobrang hirap po kasi wala nang galawan pag nakahiga po kami. Habang nag-iikot, nakausap ng resibo ang ilang pang mga bakwit sa lugar. Para maipakita natin sa kinaukulan kung anong sitwasyon nyo rito. Yung unang pangako, sabi bigyan daw po kami, hanapan daw po kami ng relokasyon na ligtas. Tapos nitong January po, 30K na daw po ang ibibigay sa amin pang upa. Ang family of 7 naman ng buntis na si Reynalyn, aminadong hindi na raw komportable ang evacuation center para sa maliit pa niyang mga anak. Kaso lang po yung mga anak po kasi ng mga anak po namin, nagkakasakit po pabalik-balik po yung ubos sipon po. Yung isa po na kaano po namin dito, nasa center po. Mula po nung naano po kami dito, hindi na po nawala ng ubo, sipon. Bakit po gano'n? Ba't parit-parit to? Ba't bumabalik-balik yung sakit? Kasi minsan po, yung singaw pa po ng ano. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ng resibo sa evacuation center, ipinakita ni Abby ang isang palikuran na ginagamit ng lahat ng evacuees sa covered court. Ito po yung CR namin. Isang CR lang po yung ginagamit namin pang kalahatan po ng buong na-evacuate. Ito po kasi ma'am, dito pa po yung mga DSWD para sa kanila lang po yan. Hindi po nila pinapagamit kasi daw po bumabaho daw po. So, ito na ang CR. Ilan kayo lahat dito? 18 families po. Did I hear that right? Iisang CR para sa 18 families? Eh kung dumating ang call of nature pero mahaba pa ang pila, paano na? Hintayan po, kaya po dun kami natatagalan ng oras. Halimbawa, may papasok ng trabaho. Maghihintay pa po kayo matapos yung una, tas kasunod. Kung pagbabatayan ang memorandum ng DILG patungkol sa pamantayan ng mga palikuran sa evacuation center, dapat daw isang palikuran 20 katao lamang ang gumagamit. Pero dito po sa sitwasyon sa Nabua Covered Court, isang palikuran ang gumagamit po 58 katao. Ang sinasabi pa ng DILG, dapat hiwalay ang CR ng lalaki at babae. Pero dito po, isa lamang ang nagagamit, sarado ho ito. At hindi nagagamit ng iba pang kasarian. Kaya naman si Abby, umisip na lang ng ibang paraan para maibsan ang tawag ng kalikasan. Ito po yung araw-araw namin ginagawa. Maglilinis na po kami. Ginamit namin arenola kasi kadalasan pag may tao pa po doon, kailangan meron po kami dito para hindi kami nahirapan mag-intay pa doon sa kasunod na magsi-CR. 18 pamilya o halos 6 na po katao ang nagsisiksikan dito sa Nabua Covered Court na nagsisilbing pansamantagal ng evacuation center. Bukod sa kinaing sa problema sa palikuran at tulugan, ang isa pa sa mga inilalapit na problema ng mga bakwit, sila'y napapaaway na rin sa ilang pang mga lehitimong residente ng barangay. Mga residente dito, ma'am, kung ano na pong pinaparinig sa amin.
Tapos may time pa pong binato nila yung mga tent namin, magsialis na daw po kami. Parang sinasabi po nila na kakapal daw po namin kasi nag-i-stay pa kami dito, wala naman daw po kaming nahihita. Sinubukan din naming makausap ang ilang residente sa paligid ng evacuation center. Yung paligid dito sa port, hindi na po matuloy-tuloy. Kaiba na yung amoy ng port namin po talaga. Pwede naman bigyan na lang sila ng pang kunting puhunan o kaya para makalis na sila dyan kasi hindi na gagamit na yung port. Opo, ma'am. Laging malinis yan. Talaga Pintura niyan, laging bago. Ngayon wala na, kadugyot lang na ang makikita mo. Sa pagbalik ng resibo sa evacuation center nitong March 12, 2024, habang kinukunan ng karagdagang video ang ilang mga residente, dumating ang mga tauhan ng Public Information Office ng Local Government Unit ng Taguig, pati na rin ang ilang tauhan ng City Social Welfare and Development Office ng Taguig. Dala nila ang mga bagong tent para sa mga bakwit. Ano po yan, sir? Modular, tent. Bago. Opo, bago po. Ano pong gagawin dyan, sir? Ano po, papalitan po yung mga luma na nakatayo. Pero para kay Abby, hindi raw ito ang kailangan nila. Hindi po yung pagpapalit ng tent yung concern namin ngayon. Ang concern namin, sitwasyon namin dito. Po ngayon lang po yan. You never pa po ito napalitan from last year. Ngayon lang po. Ilang residente naman tulad ni Reynalyn at June Mar ang agad na pumayag sa pagpapalit ng mga tent. At nang simula na nga ang pagliligpit sa gamit at pagbaklas ng mga lumang tent, nagsilabasa na ang ilang chismis. At dahil wala pa ring linaw kina Abby at iba pang evacuees kung kailan na talaga sila makalilipat sa mas maayos-ayos na tirahan. Pagkatapos nating marinig ang hinaing ng ating mga kababayan doon po sa evacuation center, yung mga bakwit, personal nating idudulog sa pamunuan ng Taguig City Hall ang kanilang mga nais na mailapit at maresolusyon ng mga problema. Patungo po tayo ngayon at personal ko kakausapin kung sino man ho yung haharap sa atin. Sinubukan ng resibo na kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig City. So pangalawa na ho, tawag yun. Hindi pa rin tayo sinasagot ng mga taga-PIO. Kaya tinungo na ng resibo ang Taguig City Hall sa pag-asang may makuha ng mga sagot para sa mga bakwit. Walang humarap sa amin. Literal na hindi po tayo pinatuloy sa City Hall ng Taguig. Yun daw ang instruction na natanggap naman ng mga taga-Public Information Office. Hindi rin ho tayo pinayagan na makausap ang punong lungsod. Wala raw si Mayor dyan. Para sana personal nating maipaabot yung hinaing ng mga bakwit. Pero nag-release sila ng statement. Ngayon lang. Ilang minuto makaraan nating makaharap yung ilan sa kanilang mga tauhan. Ang kanilang binabanggit, bibigyan nila ng balik probinsya program yung mga bakwit na ating nakausap kanina. Meron din daw full access ang mga ito pansamantala sa lahat ng mga necessity o pangangailangan ng mga ating mga kababayang naroroon sa evacuation center. Hindi naman daw nila pinapabayaan ang mga yon. So, tingnan natin kung yan ang magiging favorable, yung tugon na yan ng local government sa mga bakwit na ating nakausap kanina. Dagdag ng Taguig City LGU, may nakalaan daw na financial assistance para sa mga bakwit kung sakaling nais na nilang mangupahan.